araw, magandang gabi sa lahat. Muli pong nagbabalik ang Debaters Convention Official for Public Live Streaming Debate. Narito muli ang mga magkakaibigan through online upang pag-usapan ang kanilang paksang sinangayunan na kanilang patutunayan. Para po sa inyong kaalaman, ang group namin ay bukas para sa lahat ng nais sumali, Bible believer ka man o hindi. Kung may pananampalataya ka at nais na subukin ang iba laban sa katotohanang pinaniniwalaan mo, welcome ka sa aming grupo. Okay, ang pag-uusapan nila ngayon, patutunayan ko na ang water baptism ay utos pa din. Ngayon, ayon sa Biblia, affirmative dito si Alvin Gitamundok ng RCC at negative naman si Samuel Tahuda ng Members Church of God Universal o MCGU. So, babasahin ko yung rules natin. Rule number 1, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 segundo. Number 2, kung walang sagot sa categorical, next question agad. Number 3, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 4, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itanong lamang ay ayon sa itindig ng affirmative o negative side. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 5, ang debater na makakatanggap ng tanong warning mula sa moderator ay may kakulangang disiplina. Number 6, out of the topic are not accepted. Number 7, no side comment. Number 8, no untrue attitude. At number 9, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang dalawang panig sa rules natin? Yes, noted, Mr. Moderator. Okay. So, set ko lang yung time natin, no? Set natin 15 minutes for 15 minutes. Affirmative side, Bro Alvin. Okay, timer start now. Maraming salamat, Mr. Moderator, at ni Brad Sammy Tahuda, ang kaibigan natin, ating kaharap ngayon sa debate natin ito tonight. At sa mga nanonood sa atin, magandang gabi sa ating lahat. Sana marami tayong matutunan sa debate natin ito. Ito si Brad Alvin Gitamundok, Roman Catholic Apologist, na ako magtitindig ngayon sa tema na ang water baptism, meron talagang tubig sa bautismo, iniutos pa rin para sa mga Kristiyano hanggang ngayon sa panahon natin mula sa mga ni Kristo at ng mga apostol. Kaya hindi na ako magpaligoy-ligoy pa, umpisahan ko na sa John chapter 3, verse 5 to 7, verse 22 to 23, verse 26, ganito ang ating mababasa. Basahin ko lang daw, Holy Bible Douay Rhymes Version, Catholic Edition. Ganito ang ating mababasa. Jesus answered, Amen, amen, I say to thee, unless a man be born again of water and the Holy Ghost, o Holy Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Wonder not that I said to thee, you must be born again. So, hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos o sa kaharian ng langit kung hindi tayo maging ipinanganak muli sa pamamagitan ng merong tubig at ng Espiritu Santo. So, yung form is water, the medium, ang pamamaraan. Ang Holy Ghost naman, siya yung may kapangyarihan, the third person of the Holy Trinity, na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na maging anak tayo ng Diyos ayon sa John 1:12. Ngayon dito sa baba, this refers to water baptism, ang tubig, kasi dito sa baba, verse 22 to 23, napakaliwanag. Again, the Douay Rhymes Version, Catholic Edition. After these things, Jesus and his disciples came into the land of Judea, and there he abode with them and baptized. Nagbautismo daw si Kristo, si Jesus, doon sa Judea, kasi may tubig doon. Verse 23, and John also was baptizing in Enon near Salim, because there was much water there, and they came and were baptized. Napakaliwanag. Sa verse 26, and they came to John and said to him, Rabbi, he that was with thee beyond the Jordan, to whom thou gavest testimony, behold, he baptizeth, and all men come to him. So nagsumbong yung mga ibang Hudyo kay Juan, Rabbi, maestro, yung si Jesus nandoon sa Jordan, nagbabautismo rin ng marami. So, ibig sabihin, si Kristo mismo at ang mga apostol, ito talaga ang kahulugan ng John 3:5 to 7. To be born again of water and spirit, this refers to baptism. So again, chapter 3, verse
5 to 7, 22 to 23, 26, being born again of water and spirit, pagpanganak muli sa tubig at Espiritu Santo, ibig sabihin, it is bautismo ng tubig. Baptism of water, water baptism is equivalent or equal to water, born again of water and the Holy Spirit. Napakaliwanag dyan sa chapter 4 verse 1 to 2, inulit-ulit na sa 1. When Jesus therefore understood that the Pharisees had heard that Jesus maketh more disciples and baptizeth more than John, though Jesus himself did not baptize but his disciples. O napakaliwanag. Maging si Kristo man magbinyag with water, o mga disipulo, mga apostol, 12 apostol, same pa rin yan kasi isa silang samahan eh. Hindi naman ibig sabihin na kung si Kristo lang nagbibinyag, hindi na nagbibinyag yung mga apostol. Tapos kung apostol lang din nagbibinyag, hindi na rin nagbibinyag si Kristo. Baga talaga, either sa kanila, nagbibinyag talaga gamit ang tubig. Kasi yun ang kahulugan ng John 3, 5 to 7, to be born of water and spirit. Now dito tayo sa commentary ni St. John the Apostle. Gamitin naman natin dito ang Good News Bible, New Testament, Old Psalms and Proverbs in today's English version, sa unang Juan Kapitulo 5, talatang 6 hanggang 8. 1 John chapter 5, verse 6 to 8. Ito yung sa Old Latin pa to, Epistola Catholica ad Sancti Juani Apostoli, the Catholic Epistle of St. John the Apostle. Tatlo tong sulat na Katoliko ni San Juan, unang Juan, 2 Juan, 3 Juan. Dito tayo sa unang Juan Kapitulo 5, talatang 6 hanggang 8 sa Good News New Testament with Psalms and Proverbs in today's English version. The verse reads, Jesus Christ is the one who came with the water of his baptism. Ay, napakaliwanag. And the blood of his death. He came not only with the water of his baptism, but with both the water and the blood. And the Spirit himself testifies that it is true, because the Spirit is truth. There are three that bear witness. The Spirit, ibig sabihin, the Holy Spirit, John 3:5. The water, ibig sabihin, baptism, John 3:5 to 7, 22 to 23, 26, kanina binasa ko. And the blood, yung dugo niya, nang namatay siya sa krus. And all three give the same testimony. Napakaliwanag, 1 John 5, 6 to 8. Kaya, tayong mga Kristiyano ngayon, dapat aplikado sa atin ang dugo ni Kristo doon sa krus, ang Espiritu Santo din ibinigay sa atin, at saka ang tubig din na bautismo. Kasi tatlo yan, hindi pwede tubig lang, hindi pwede Espiritu lang, hindi pwede dugo lang, kundi talaga yung tatlo magkasabay, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, sapagkat ito ay isa lang. Ibig sabihin sa katauhan ni Kristo. So kahit wala na si Kristo, nandoon na sa langit, hindi natin makikita ang ating Panginoon, pero tayo dito sa lupa, mga Kristiyano, lalo na mga Katoliko, parang nabinyagan pa rin tayo ni Kristo kasi nabinyagan tayo sa kanyang kamatayan, sa kanyang dugo, sa pamaraan ng tubig at sa kanyang Espiritu Santo. Unang Juan 5, 6 hanggang 8. By the way, to take note, with comparison sa mga born again at mga Baptist, tulad ni Brad Ray Ann Fuentes kahapon, he's a Baptist, iba pala sa kanila kasi sa Katoliko, part talaga ng Ebanghelyo, ang water baptism, yung literal na tubig. Kasi Ebanghelyo nga, John 3, 5 to 7, 22, 23, 26, John chapter 4, verse 1 to 2, all Protestant and Catholic version. Kaya talagang affirmatibo ako dito kasi part talaga ng gospel. Now, kung dito naman tayo titingin sa Mateo, Marcos, Lucas, sa Synoptic Gospels, binasa ko na ito kagabi, hindi man kami na tapos si Brad Sammy kasi mahina signal ko, tapos si Reyna ang nakadebate niya. Basahin ko lang ulit sa Matthew chapter 3, yung baptism ni Jesus, chapter 13, verse 17. Nandyan din yan sa Marcos kapitulo 1, talatang 5 hanggang 11. Nandyan din sa Lucas kapitulo 3, talatang 20 hanggang 22. So Matthew, Mark, Luke, andyan, nandoon yung baptism by water. Kaya dito sa Matthew 3:15, sabi ni Kristo, kanang nagtanong si Juan, I should not baptize you, but instead, you should baptize me. Ano sabi ni Kristo sa 15? But Jesus answered him, let it be so for now, for in this way we shall do all that God requires. So John agreed. Kaya binautismohan siya, talatang 16 hanggang 17. Narinig ang tinig ng Ama, itong aking anak na pinakamamahal. Tapos ang Espiritu Santo bumaba sa kanya mula sa langit sa pamamagitan ng kalapati, tapos na dumapo kay Jesus. Ibig sabihin, itong Holy Trinity, Father, Son, Holy Spirit, ito yung tinutukoy ni Kristo ng kanyang inutusan sa Matthew 28:19-20, ang kanyang mga apostol.
ang kanyang sinabi, "Go to the whole world, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teach them all the things that I commanded you. And though I will be with you till the end of days." San Mateo Kapitulo 28, 18 hanggang 20. Kasi wala namang ibang talagang bautismo na tinuturo si Kristo dito, no? Kasi paggawa nga to ng lahat ng kalooban ng Diyos, Mateo 3:15. Pag hindi natin to sinunod, ibig sabihin hindi natin ginanap ang buong kalooban ng Diyos. Kaya ito si Brad Sammy ngayon lalabas kasi negative siya, wala siyang water baptism na literal tubig, pangangaral sa kanya sa pananampalataya. Ibig sabihin hindi niya nasunod ang buong kalooban ng Diyos na sabi ni Kristo ukol sa water baptism in Matthew 3:15 to 17. At sa Juan 3:5-7, wala siyang pagkapanganak na muli, no? To be born again of water and spirit, wala din siya. So paano siya makapasok sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit? Tatanungin natin mamaya si Brad Sammy kung paano siya mapunta ng langit niya na wala pala siyang water baptism. He is not born of water, literal water and spirit. Ngayon, kung dito naman tayo sa Marcos 1:5 hanggang 12, ganun naman ang inutos si Kristo, the same baptism din kasi baptism ito ni Kristo. Marcos 16:15, "Pumayo kayo sa lahat ng linanang sa buong mundo. Ipangaral niyo ang ebanghelyo o magandang balita. Sino mang magpabautismo at manampalataya, siya ay maligtas." So hindi manampalataya lang, Brad Sammy. Kundi may bautismo talaga, iba yung bautismo na gawain, iba din yung pananampalataya. Pag sabihin mo wala nang water baptism literal, diretso na lang yung pangangaral at pananampalataya, half lang ka dito, yung half truth. Any half truth kung kulang is already equivalent to a lie, no? Marcos 16:15, hindi mo rin nasunod. Yan lang napakaliwanag dito sa Biblia. Ebanghelyo to eh. Kaya Galatia 1:6 hanggang 9, kung sino man, sabi ni San Pablo Apostol, mangangaral sa inyo ng ebanghelyo na hindi namin pinangaral. Siyempre si Pablo sumunod kay Kristo, unang Korinto 11:1-2. Sumunod kayo sa akin na tulad ng ako ay sumunod kay Kristo, 1 Corinthians 11:1-2. Kaya kung hindi natin ipinangaral ang ebanghelyo dito sa Mateo, Marcos, Lucas 1 na mayroong water baptism, letra po letra, inutos si Kristo, tapos kung di sinunod ni Pablo, nangaral tayo ng ebanghelyo. Pag sasabihin natin, si San Pablo hindi nangaral ng water baptism, literal na water baptism, ibig sabihin pati Apostol Pablo hindi pala nangangaral. Sabi ni Pablo, kahit pa sino, kami pa man, o kahit pa apostol o anghel sa langit, pag hindi nangaral ng pangaral sa ebanghelyo, ibang ebanghelyo, matakwil siya. But even if we are an angel from heaven should preach to you a gospel that is different from the one we preach to you, may he be condemned to hell. We have said it before and now I say it again, if anyone preaches to you a gospel that is different from the one you accepted, may he be condemned to hell. Galatians chapter 1:6-9, Good News Bible, New Testament with Psalms and Proverbs, in today's English version. Kasi Pablo, dito na tayo sa last letter niya sa Hebrews, nangangaral din pa rin ba siya ng water baptism? Siyempre. Kasi he said in Hebrews chapter 6:1-2, basic yan na doktrina ng iglesia, ng simbahan, na kinasakupan ni San Pablo sa Hebreos 6:1-2. Let us go forward then to mature teaching and leave behind us the first lessons of the Christian message. We should not lay again the foundation of turning away from useless works and believing in God. So itong pundasyon ng Kristyanismo, sabi ni San Pablo, ano daw? Turning away from useless works, mga masasamang gawa, at sa kanyang pananampalataya and believing in God. That is basic. Of the teaching about baptisms, meaning purification ceremony to the Christians. So kaya nga plural baptisms, kaya may water baptism, baptism of the Holy Spirit, nagtuturo ng simbang Katoliko ng baptism of blood, halimbawa yung mga tao na gustong magpabinyag pero naabutan ng kamatayan o kaya namartir doon sa mga ibang lugar. Maraming salamat, Mr. Moderator. Ibig sabihin, they can also be saved through the baptism of blood. 1 John chapter 5:6. Kasi si Kristo nga nagpakamatay sa atin, kaya yung hindi nakatanggap ng water baptism pero kay Kristo sila din they have the desire to be baptized, they will be baptized with the baptism of blood of Jesus. 1 John 5:6-8. Now, dito rin sa Colossus 2:13, napakaliwanag dito. Basahin natin the Voice New Testament Version. Itong Colossus, mga sulat na to, pastoral letters of St. Paul to the churches.
kanyang mga utos kung ano ang gagawin sa mga iglesia na nagkalat sa kanilang mga itinatag na mga apostol, lalo na ni San Pablo Apostol. Colosas 2:12, sabi niya dito, "You were buried with him beneath the waters of ceremonial washing," meaning literal immersion, which is a baptismal rite of initiation and purification. Itong sinasabi ng The Voice Readers New Testament. So water baptism, no? Waters of ceremonial washing. And then we're raised up with him by faith in the resurrection power of God, who brought him back from the dead. Colossians 2:12-13. O, napakaliwanag dyan, no? Mga pastoral letters ni St. Paul, mayroon talagang water baptism, starring. Again, another dito sa unang Pedro 3:20-21, siguro, baka maabutan ako ng oras dito. Pag naabutan ako ng oras, patapusin mo lang akong moderator pagbasa kasi itong babasahin ko na talata. Yung sa Gawa 2:28-29, si San Pedro at mga apostol nagbibinyag sa araw ng Pentecostes sa Jerusalem, Acts chapter 2 verse 1-47, specifically verse 38-39, saka yung sa Gawa 10 at Gawa 11 na nagbinyag si Pedro ng mga hintil, hindi ibig sabihin nun hindi kalakip ang literal water baptism. It refers lang to water baptism. Kaya nga sa Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli, the first Catholic epistle of St. Peter the Apostle, sa 1 Pedro 3:20-21, ganito ang kanyang sinasabi, na sa loob nito'y kakaunti sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig, literal to, na ayon sa tunay na kahawig ngayon, nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo. So hindi pwede may bautismo tapos walang tubig. Kaya nga may bautismo nga kasi galing yun sa tubig, hango yun sa tubig, napakaliwanag, unang Pedro 3:20-21. Ulit, ay nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Hindi to putol, diretso to sa 21, kaya wala kasing chapter and verse ang original Greek, no? Walang period dito. Nanong tubig, na ayon sa tunay na kahawig, ano daw ang tunay na kahawig ngayong? Nagligtas sa atin sa makatuwid bagay ang bautismo. Napakaliwanag, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling sa isang mabuting budi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo. Kaya yung Catholic letter ni St. John sa 1 John 5:6-8 na hindi lang tubig lang, hindi lang dugo, hindi lang Espiritu Santo, kundi yung tatlo nagpapatunay, nagpapatuo, tubig, dugo at Espiritu, yun din ang sabi ni Pedro sa unang Pedro 3:20-21 na water baptism yun. Dito na to sa last, Catholic letters to St. Peter and St. John. Tapos dito ng Catholic letters, St. Jude, Apocalypse na. Hello, time na. So ngayon, napatunayan talaga natin na ang water baptism, yun ang sinusunod ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya napamalian din natin yung sa baptist, sa mga born again na hindi nakasama ang literal water baptism, wala ng tubig. Tao o Diyos, ang sundin natin, sampre ang Diyos. Time na ba, Mr. Moderator? O sige, maraming salamat. Dadako na tayo sa cross-examination. 10 minutes para sa negative side. Set lang natin yung time, 10 minutes. Okay, timer start now. Okay, unang ginamit mo itong John 3:5 no, na may binanggit dito na tubig at saka espiritu. Ang tanong ko sa iyo, ito bang tubig na binabanggit ito ba ay literal na tubig? Yes, kasi Brad Sammy, I quoted chapter 3 verse 5-7 pero 22-23, 26, tapos in connection with John chapter 4 verse 1-2 na nagbinyag si Kristo at mga apostol sa Jordan. So may tubig talaga yun, literally. Okay, so ayon dyan sa talata, siya ay papanganak muli sa tubig. Okay, for confirmation lang, sa aral mo ba ang kapanganakang muli ay yan bang bautismo sa tubig? Actually, yes. Dahil sa Matthew 3:14-17, sabi ni Kristo, tuparin natin ang buong kalooban ng Diyos. Tapos yun ipinakilala ng Ama na sa bautismo ng tubig, sinabi ng Ama, ito ay aking anak. So sa bautismo rin ng Kristiyano, tayo naging anak ng Diyos Ama. John 1:12, Matthew 3:14-16. Okay, so binanggit mo yung verse 18, 22, 23 ng Juan 3. So ang tanong ko lang, si Kristo ba, siya mismo, mayroon ba siyang nilubog sa tubig sa pangyayaring iyan? Kung babasahin natin sa John chapter 3 verse 26, meron
and they came to John and said to him, Rabbi, he, meaning Christ, that was with thee beyond the Jordan, to whom thou givest testimony, behold, he, meaning Christ, baptized, and all men come to him. Nagbautismo Okay. talaga, kasi yung Next isang question. tao lang yun si Kristo. Okay. Kung mabasa ko ba sa iyo na si Kristo hindi siya mismo ang nangbabautismo dyan sa John 3:26 na binabanggit mo, aminin mo nagkakamali ka. Hindi ko aminin kasi iba yung senaryo ng John chapter 4. Iba yung senaryo sa John 3. Kasi ang he dito sa John 3, referring lang sa isang tao si Kristo. Kasi singular lang eh. He. Yung sa 4, hindi na siya nagbautismo. Yun ang mga apostol na ulit. Ibang senaryo. Yan bang John 4? Yan bang John 4 ay hindi karugtong doon sa John 3 na nabasa nating may nang bautismo? Oo, Brad Sammy, kasi sa original Greek, walang period to at walang chapter and verse. Kaya nga, sa John chapter 4, si Kristo tumigil na sa pagbautismo, yung apostol na lang. Pero sa John 3:26, siya mismo nagbautismo kasi singular he. Marami na sila, they. Sila sana. Okay. Kung sinasabi mo na siya mismo yan, meron ka pang ibang patunay bukod dyan sa 26 na siya nga ay merong inilubog sa tubig? Kaya nga, sabi nga ni Kristo dito sa John 3:5, siya nagsabi mismo nito, dapat gawin niya. Katotohanan ko sa iyo sinabi, maliban na tao'y ipinganak ng tubig at ng espiritu ay hindi siya makapasok sa karya ng Diyos. Okay. Ang tubig ba na pinapangarap? Siyempre, kasi nga, bautismo nga sa verse 22, pagkatapos sa mga bagay na ito, literal talaga, ay nagsapiroon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupay ng Udya, at doon siya, tumira na kasama nila, at bumabautismo. Bumabautismo siya, hindi sila, siya. John 3:5-22. Medyo mahina nga si Sam eh. Hindi masyado rin ko naririnig. Parang putol-putol. Call back, Brad Sam. Hello. Ayan. Yan, dinig Liwanag na. Okay. Dinig na. So, ang tanong ko, okay, sabi mo kasi na literal tubig ngayon, meron ba si Kristong ipinapangaral na tubig na hindi literal? Yes or no? Yes or no? Yes, na hindi Yes, literal. tama. Refers rin to Espiritu Santo, Okay. John 7:37-39. Pero Teka. hindi yun Okay, na next ibig question. sabihin, wala ng water baptism. Okay, next question. So, sa salin na ginamit sa 1 John 5:6, meron kang nabasang baptism. Okay, tanong ko lang, sa original ba na Greek na ginamit sa 1 John 5:6, meron bang baptism doon? Ang sagot natin, walang letra po letra Okay, baptism. Salamat. Okay, Pero next question. let me qualify muna 15 seconds kay ano man. Sige. Oo. Pero ang refers kasi diyan kasi tatlo yung pinag-usapan diyan, Espiritu Santo, may tubig, may dugo. Kung literal yung dugo ni Kristo na inula sa cross, sa Kalbaryo, ganun din ang Holy Spirit. So yung water din literal, ano yun? Yung baptism of water. Okay, so inaamin mo ba na yung salin na ginamit mo sa 4 John 5:6 ay mayroong dagdag na baptism kahit wala ito sa Greek original? Ang sagot ko, kung i-context natin sa kwan, may dagdag, pero tama naman na salin, Okay, kasi tama. nga, ang punto, iba yung tubig, refers to baptism, John 3:5, 22-23, 26, saka yung dugo, literal naman yun, sa Holy Spirit, literal naman yun. So hindi yung tubig, yun rin yung Holy Spirit, yun din ang dugo. Iba-iba talaga yung tatlo yun, isa. So, okay, next question ko. Doon sa Mateo 3:15 na Siyempre, buhay pa. Napaliwanag naman, buhay. nung si Juan Bautista ay namatay na ay meron Inutos ka ni Kristo kasi hindi pwede magbautismo
iglesia, Mateo 28:18-19, saka Marcos 16:15-16, kailan ang iglesia natatag? Gawa 2. Kaya yung gawa 2, doon ang bautismo talaga sa tubig nag-umpisa para sa Kristiyano. Para sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon. So hindi kailangan doon sa before ni Kristo, sa hindi pa siya namatay. Kailangan mamatay muna siya para mabigay ang Holy Spirit, John 7:37-39. Yan ang panindigan ng Katoliko, Brad Sammy. Okay. Sige, So sabi next mo, question. okay, ginamit mo ang argumento yung maging buo ang katwiran. Matanong ko lang sa iyo, kapag Hmm. ba ang tao ay hindi mabautismo, hindi ba buo ang kanyang katwiran? Ang sagot ko, batay sa Mateo 3:15 at Mateo 28:19-20, in context, yung dalawang talata na inutos ng Kristo, ibig sabihin, hindi ka talaga nakasunod kasi sabi, pasundin Okay. niyo sila sa lahat ng aking utos ko sa inyo. Okay, next question ko. So sabi Sige. mo yan ay kabuuan ng katwiran. Ang binanggit mo sa John 3, na kapag hindi ka mabautismo, hindi ka makapasok sa langit. Tanong ko sa iyo, yun bang mga nabuhay noong unang panahon na kung saan ang bautismo sa tubig, maliligtas ba yun o hindi? Ang sagot ko, ang kaligtasan nila yon, yes, maliligtas pa rin kung sumusunod sila sa utos sa kanilang puso. Roma 2:14-16. Hindi man naman pwede na hingin sa kanila kung wala silang utos doon. Halimbawa tayo, mga pagano tayo dito sa Pilipinas, hindi tayo inutusan ng baboy. Hindi tayo hihilingan ng Diyos na hukuman tayo batay sa utos sa Israel. Okay. Ganyan din, So, Sam, sa Inaamin mo ba ngayon na ang tao ay pwedeng maligtas kahit hindi siya mabautismo sa tubig? kung hindi ka naabutan ng ebanghelyo, halimbawa, nandoon ka sa Islam, sa Saudi, tapos namatay ka doon, matanda ka na, hindi ka nabautismuhan. Siyempre, yung batas ng Islam, doon ka hukuman, Roma 2:14-16. Alangan namang hukuman ka sa batas ng Kristiyano o batas ng Hudyo. Napakaliwanag sa amin, Roma 2:14-16. Okay. Ang sabi mo, pwedeng maligtas ang tao kahit hindi mabautismuhan. Samantalang ang sabi mo kanina, kapag hindi mabautismuhan ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit gamit mo yung John 3:3-5. Tanong ko sa iyo ngayon, alin sa dalawang statement mo ang totoo? Yung pwedeng maligtas kahit mabautismuhan or yung hindi makapasok kapag hindi mabautismuhan? Ang sagot ko, both are true, both ang totoo, ang dalawa. Kasi paano nga yung mga hindi pa naabutan ng ebanghelyo, isipon mo rin yun sa panindigan mo. Paano yung hindi mo na-preach ng mga tao? Wala na ba yung kaligtasan? Ay hindi ka naman maghukom. Ang Diyos ang tagapagligtas. Kaya iba ang kaligtasan doon sa hindi mo naabutan sa ebanghelyo. Pero sa naabutan sa ebanghelyo, bautismo, kailangan talaga. Mark 16:15-16. Matthew 28:18-20. Malalaman nila. Okay. Ginamit mo yung Colossus 2:13 na sa binasa mo, mayroong salitang bautismo. Tanong ulit sa iyo, sa Greek ba original, mayroon bang bautismo sa Colossus 2:13? Oo, siyempre, meron talaga. Baptism to eh. I have a Okay, Greek here. Oh, meron talaga, letra po letra. Gusto mo, basahin ko sa Greek. Oh, nandito talaga. Oh, Sige, pakisagot kung mayroon ba o wala. Kung mayroon pakibasa sa 2:13 ng Colossus. oh, Colossus 2:13. Ang gagamitin ko dito, Greek English Interlinear New Testament. Colossus Kapitulo 2, talatang 13. Nandito lang ha, sandali lang, nandito. Isang buklat ko lang, nandito na. 2:13, sabi dito, kay Humas, having been buried, sonenta patentes, hoto hente, baptismo. Napakaliwag, having been buried together with him in his baptism. Okay, Baptismo. yung binanggit mong In the Greek. bautismo, yung binanggit mong bautismo no, sa Greek na binasa mo, yan bang Greek na binasa mo? Original ba yan? Or bagong litaw na lang binasalin yan? Original kasi to. Kasi baptism Okay, naman tatanong talaga ang ko. topic dito eh. Wala Dito ba namang sa ibang King James? topic. Kung tanggalin natin baptism, wala nang topic dito si San Dito ba Pablo. sa King James Version, meron bang baptism na mabasa? Wala. King James English? Meron siyempre, baptism yan lahat. All translation. Protestant at Catholic, meron dyan eh, baptism eh. Time na. So dadako na Sige. tayo no sa negative side. First stand, bibigyan ko siya ng 15 minutes. So timer start now. Okay, maraming salamat po. Ako po si Samuel Tahoda ng NCGO. Ako po ay naniniwala na hindi na po utos ang bautismo ngayon sa tubig. So yan po ang
isa sa mga doktrina po ng MCGO. Bakit po kami niniwala ngayon? So, kanina po sa ating pagtatanong sa ating kausap kanina, so nagkabuhol-buhol po ang kanyang mga sagot kasi sabi niya, binasa niya sa John 3:3, hindi daw makapasok sa kaharian ng langit ang hindi mabautismuhan sa tubig. No? Kasi ito yung style niya. Basahin ko nga John 3:3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So maliwanag po yan. Ang tindig niya dyan, yan daw ay bautismo. Ano daw ang sabi? Kapag hindi daw ka maborn again o sa kanya mabautismuhan, ay hindi daw ka makapasok ng langit. 'Di ba? Pero tinatanong natin siya, maamin siya na pwede daw pala na makapasok sa langit ang yung mga hindi nabautismuhan. Kaya dito pala makikita natin yung kontrahan niyang aral. So bakit nga po pala, ano nga ba talaga ang tunay na ibig sabihin ng John 3:3? Ito ba ay tumutukoy sa bautismo? Ito papakita ko sa inyo. So sa John 3:3, binasa natin, diretso natin sa 4 hanggang 5. Jesus answered, Verily I say unto thee. So Tagalogin natin. Sumagot si Jesus at kay sinabi, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay pinganak na muli ay hindi siya makita ng kaharian ng Diyos. 5. Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay pinganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. So sinasabi niya dito na ito daw ang tubig na pinapangaral ni Kristo dito, ito daw ay tumutukoy sa literal na tubig. Mali ho. No? Kasi siya naman mismo umaamin na si Kristo ay nangangaral ng espiritual na tubig. Tama, yun, yung espiritual na tubig talaga ang ipinapangaral ni Kristo. Hindi siya nangangaral ng literal na tubig. Ano ang katunayan? Basahin natin sa sumunod lang na kapitulo. John 4, chapter 10, no? At saka verse 14, sabi dito. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Sa 14. Datapot ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay hindi mauhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. So yan po ang kanyang tubig na ipapangaral. Hindi ho yan tubig na literal kasi ang tubig na literal hindi naman ho yan bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Di po ba? Kaya maliwanag dito na ang yung tubig palang binabanggit ni Kristo sa John 3:5 na kung saan sinabi niya doon ipapanganak muli ang tao, yun ay hindi yun tumutukoy sa bautismo kasi ang tubig na yun ay hindi literal. Ano pang katunayan? Tuloy lang natin ang basa hanggang verse 8. Sabi dito, ang ipanganak ng laman ay laman nga at ang ipanganak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kailangan ito, pansinin ninyo mabuti. Ang verse 8, no, dito pa rin sa John 3, no, sa John 3. Sabi dito, hihip ang hangin kung saan niya ibig at narinig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparating. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. So maliwanag po pala, no? Sinabi ni Kristo sa verse 6, ang ipanak ng laman ay laman nga. So yan yung unang pagkatao natin na kung saan ipinatay natin ina. Ang ikalawa natin, no, yung born again natin o ipanganak muli, ito nang binanggit niya sa is na at ang ipanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. So anong merong katangian yung ipanganak ng Espiritu? So maliwanag sa verse 8, nang ipanganak sa Espiritu, ito daw ay pangangin na kung saan na pwede ka nang Putol-putol. Sa akin, putol. Putol. mag-share screen na lang ako. Ayan ba? Yung screen ko ba nakikita? Okay, sana ko naputol na siya. Saan nga? Yung huling narinig mo saan? Sa akin, putol-putol. Yung John 3:8 yata yun. Okay, sige, ulitin ko. Okay. So dito po na makikita natin mga kababayan na yun palang ipinganak muli or
Kaya maliwanag ko mga kapatid na itong binabanggit dito sa John 3:3 na born again, hindi yan tumutukoy sa pagbautismo, no? Kasi sabi sa John 3:3, kung hindi ka ma-born again, hindi ka sa langit. Samantalang napakaraming mga tao nung una na talaga namang makakapasok sa langit dahil sa kanilang katuwiran. Kaya nagpapatunay lamang yan na yung born again dito ay tumutukoy sa pagkabuhay na magmuli kung saan papalitan ka na ng maluwalhating katawan. Hindi yan bautismo. Ngayon, ginamit din niya yung first P30, 3:20 no, hanggang 21. Iko, gusto ko lang pansinin nyo ito, no? Na mali na naman ang paggagamit nila ng mga sitas na ito. Sabi kasi dito, na ng unang panahon ay mga suwail, ang pagpanood ng Diyos ay natilin o mga araw ni Noe, samantalang inihanda ang daong, nasa loob nito ay kaunti, sa mga tuwid ay 8 ang nangaligtas. No? Na ayon sa tunay na kahawig ngayon, nagligtas sa mga bagay ang bautismo. Hindi sa pag-alis ng karamihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budi sa Diyos sa magitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo. So, yun palang mga 8 kaluluwa noon, naligtas sila sa magitan ng tubig. Di ba? Ang kahawig daw noon, sa ating panahon din, nagligtas daw ang bautismo. Tanong, yun bang mga 8 kaluluwa noon, sila ba'y nabasa ng tubig para sabihin mo? No? Para sabihin mo na ang bautismong tinutukoy dito ay yun ding bautismong paglubog sa tubig o di kaya sa kanila pagwisik sa tubig. Di ba ba? Nawisikan ba yung 8 kaluluwa? Kung hindi pumasok sa araw ng Sabat, no? Kung sasabihin nilang si Kristo nga nagpabautismo, tayo pa kaya? Kung gagawin mong logic yan, dapat gamitin mo rin yung nasa tayo, no, yung naabutan niya. Kaya siya ay nagpabautismo sa tubig. Pero siya mismo, hindi siya nambabautismo sa tubig. Anong katunayan? Ito, basahin ko sa inyo. Sa John 4:1 hanggang 2 ating mababasa. Nang malaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan, bagaman hindi bumabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad. Napakaliwanag po, talagang binigyan din po ng author. Kanina pinipilit na yun na 26 si Kristo daw ang gumawa nun. Maliwanag naman sa 1, no? Nabalitaan ng mga nabalitaan ng Pariseo si Jesus ay gumagawa. O di ba? Ano ang nabalitaan? Si Jesus daw gumagawa, no? Kasi sa kanya daw ang credit kasi nga siya mang puno noon. So ang balita nila si Jesus gumagawa, pero ito binibigyang linaw ng sumulat.
ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayan. Meron bang nabanggit na ilubog sa tubig dyan? May tubig ba nabanggit? May utos na bautismo, tama. Pero yung bautismo na yan, ayon kay Juan Bautista, yan ay sa Espiritu. Spiritual baptism ang iniutos ni Kristo dyan. Hindi yan literal baptism, no? Kasi po, ayon po kay San Pablo na kung saan siya ang itinalaga na apostol ng mga hintil, ang sabi niya ganito, basahin natin. Unang Korinto 15:1 hanggang 2. Sabi niya, ngayon ipinanastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo namang tinanggap na sa naman ninyong pinanatilihan. Sa magitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo maliban na kung kayo'y nagsisampataya ng walang kabuluhan. So maliwanag po si San Pablo, walang pagdududa, siguro aminado naman ang ating kausap dito na si Alvin, na ang ipinapangaral ni San Pablo ay ang ebanghelyo na kung saan kung ating panghahawakan ng ebanghilyong ito, tayo ay maliligtas, no? Ayon dito sa unang Korinto 15:1 hanggang 2, tanong, sa ebanghelyo ba na ipinangaral ni Pablo na kung saan maliligtas tayo kapag atin ito pinanghawakan, kasama ba dyan ang utos ng bautismo sa tubig? No? Para masabi niya na utos pa rin ngayon? Kasi yan ang paksa namin eh. Patutunayan niya na utos pa rin ngayon. Eh ako naman, patutunayan ko na hindi na yan utos ngayon yung bautismo sa tubig. Ito, alamin natin. Pablo, ikaw na nangaral ng Ebanghelyo ni Kristo, inutusan ka ba ni Kristo na mambautismo sa tubig? Ito basa, si Pablo sasagot. Sa unang Korinto 1:17, ganito ang ating mabasa. Sabi niya dito, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng ebanghelyo hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang cross ni Kristo. Napakaliwanag po. Sa ebanghelyong ipinapangaral ni Pablo na kung saan maliligtas tayo kung andyan ay panghahawakan, hindi kasama dyan ang bautismo sa tubig. Kaya ako'y naniniwala bilang mga Kristiyano na kung saan tayo din ay nasa kategoryang hintil no, sa Biblia, kasi wala tayo sa Israelita, tayong mga hintil, na tayo na kung saan si Apostol Pablo ang itinalaga na apostol natin, hindi kasama sa ipinapangaral ni Pablo na ebanghelyo ang bautismo sa tubig. Kaya si Pablo ay mayroong paalala sa lahat. Ang sabi niya ganito, sa Galatians 1:8 hanggang 9, datapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa iyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming pinangaral, sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil, di ba? So meron bang tinanggap na ebanghelyo ang mga taga-Galasya? Meron, no? Yung mga pinangaral ni Pablo doon sa unang Korinto, tinanggap niyo yung taga-Galasya. At ang ebanghelyong ipinangaral ni Kristo na kung saan tinanggap ng mga Galasya, ng mga Galatians, walang utos doon na bautismo sa tubig. Kaya kung meron mang nangangaral ngayon na nagsasabing sila'y nangangaral ng ebanghelyo pero ipinipilit pa rin no, yung bautismo sa tubig, yan ho ay ibang ebanghelyo na dapat natin tanggapin, kundi ayon sa talatang ito, Galatians 1:8 hanggang 9, ito dapat ay ating matakwil. No? Kaya maliwanag po dito, atin po napatunayan na sa panahon natin ngayon, hindi na nga utos ang bautismo sa tubig, kundi yun na lamang spiritual na baptism. Ano ang katunayan? Ito sinabi ni Kristo, no? Ito ginagamit natin ng kausap, pero hindi rin ito naintindihan. Sa Marcos 10, no? 39, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, at sinabi sa kanila, kaya namin, at sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking inuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Yan daw, napakaliwanag. Kung ano daw yung bautismong tinanggap ni Kristo, babautismuhan kayo. Pero gusto kong isipin ninyo, no? Anong bautismo ang tinutukoy ni Kristo, no? Take note, ang kausap niya, yung mga alagad niya, na kung saan, no, yung mga alagad na niyan, no, diba, yung mga apostol na yan, ay nabautismuhan niya nung una, doon sa bautismo sa tubig. Pero ang sinasabi niya, sa bautismong ibinautismo sa akin, ay babautismuhan kayo. Kaya aling bautismo, tubig ba? Hindi, sasagot ang mga apostol na yun, abay Kristo na bautismo sa tubig, bakit kami ulitin bautismo, di ba? So, ang mga alagad ba, sila ba ay nabautismuhang muli para sabihin mo na ang tinutukoy ni Kristo na bautismo na tatanggapin nila ay bautismo sa tubig? Wala ho. Kaya ito pong bautismo na binabanggit Kristo dito na kung saan tinanggap niya at tatanggapin rin ng kanyang mga alagad, ito po ay ang spiritual baptism.
Kasi ito pong spiritual baptism ay natanggap din po ito ni Kristo doon sa Jordan. Di ba mapapansin niyo, pagkaahon niya, di ba, sa tubig, time na pala. Okay. So, dadako na tayo sa cross-examination ng affirmative side sa negative side. Bibigyan ko siya ng 10 minutes para magtanong. Affirmative, timer start now. Sige. Maraming salamat, Brad Sam. Brad Joshua, moderator natin. Ang una kong tanong sa iyo, Brad Sam, showdown to ha. Kasi bago mo lang sinabi, hindi nautos ang bautismo sa tubig. Letra po letra. So, hihingan kita ngayon, chapter and verse, talata, na letra po letra, hindi sa diwa, letra po letra, na hindi na inutos si Kristo at ang mga apostol ang bautismo sa tubig. Saan yan mababasa talata? Meron, wala? Meron no, sa unang Korinto 11, no, yung apostol na hinirang ng Diyos sa mga hentil ay hindi inutusan. Kaya kung hindi siya inutusan, hindi nautos ngayon yan. Merong mababasa, letra po letra, tubig? Klaruhin natin, linawan natin, Brad Sam. Yung bautismo na tinutukoy doon, yun ay tubig, no, kung titingnan mo yung konteksto nun. Tingnan mo yung context kasi mayroong nagtatalo dyan dahil may bautismo ni Apollos, ni Kephas. So nagtatalo sila. So yung bautismo tinutukoy ni Pablo dyan sa unang Korinto 11 ay bautismo sa tubig. Hindi siya inutusan dyan. Wala namang sinabi dito sa unang Korinto 1:17 na hindi siya magbabautismo sa tubig. Walang sinabi dito utos. Meron? Wala. Wala kong nabasa dito utos Merong sinabi dyan. Ito yung sinabi dyan. Ito, babasahin ko yung sitas, no? Sa unang Korinto 1:17, ito ang sabi ni San Pablo, sabi niya dito, no? Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo. Napakaliwanag ko yan. Hindi siya sinugo upang bumautismo sa tubig. Kaya kung ano yung sinugo sa kanya, yun ang sundin natin. Kasi yun ang ebanghelyo. No, yung labas dyan, hindi na nagsama sa ebanghelyo. Ibang ebanghelyo na yan. Next question. Teka muna, Mr. Moderator, I have a simple objection. Kasi showdown, letra po letra. Kasi yung sinabi niya, kalakip yung salitang tubig. Kaya nga naghingi ako sa kanya, may letra po letra ba na hindi nautos yung tubig na bautismo? Ang nabasa dito to bautismo, walang tubig. So, Mr. Moderator, i-rule out na walang nabasa talaga, letra po letra. Kay tubig yung ano natin dito, contention yung tubig ba, water? Kung may reklamo Wala namang water dito Ano yan? But Sam, amin mo, walang water, walang tubig. Brad Sam, nandyan ka pa ba? Wala, dito pa ako. So, Hello? batal mo na nilabas. Hello, dinig pa ako? Dinig mo ako, Alvin? Okay, kung may reklamo ka, doon mo sa rebuttal, lalabas lahat yan. Sige, Alvin. Nawala ba si Alvin? Okay, hintayin natin ang kanyang pagbabalik. Parang nagulat si sa unang Korinto City, Nagulat si Alvin. Sa mga nanonood po sa live, no? Stay tuned lang po kayo. Mag-off cam na ako. Hirang off cam ko na kaon. Ayan. Alvin. Hello Nako. bro Alvin. Wala na naman. Kinalaban na naman siya. Sabi ko sa kanya Shout out pala sa mga nakikinig dyan. Sila Ace, sila Monte Calvo. Yan, yung mga ka-GC natin. Hindi siya papayagan ng tadhana. Kaya pinutol ng kanyang signal. Sa mga nanonood sa live po, hello po sa inyo. Salamat po sa inyong panonood. At ito po, mayroon pa kayong bagong matutunan ngayon na hindi nyo marinig sa mga ngaral, na ibang mga ngaral sa mga ngaral ninyo. Ito po. Stay tuned lang po kayo. Nalipat na naman ba ang group natin, Russia? Parang dumami na naman ang group natin. Hello, Russia, dyan ka pa? Ay, parang nalipat kasi nag-chat in dito sa kabila Yan kita mo yung nag-comment ako. Nag-chat in dyan. Tapos nasa kabila na naman tayo.
Walang comment. Nanahipot na naman. May problema din talaga sa Messenger ngayon mismo. Hindi lang sa signal natin, kundi pati sa Messenger may problema din talaga. Hello, sige. Oh, Meron ka pang natitirang 8 minutes and 31 seconds. So, resume time. Balik sa tanong at sagot. tanong. So, ulit ang tanong ko, Brad Sam, na aaminin mo ngayon, wala pala letra po letra yung tubig sa unang Korinto 1:17 sa talatang binigay mo. Walang mababasa doon at maririnig natin tubig, water. Wala. Yes or no? Okay. So kung ang tinatanong mo, litra por litra talaga, no, wala Wala. doon, pero yung diwa ng bautismo, tubig yung binabanggit doon, maliban na lang kung tutulan mo na hindi yan tubig. Okay, Tubig po sunod yan. na tanong. Sa talatang 15 hanggang 16, mula pa 14, 13 hanggang 16, meron si Pablo binautismohan o wala? Letra po letra. Meron, wala. Meron siyang nabautismo dyan kasi pinilit siya ng mga tao dyan kasi yung mga tao dyan nagkakatalo-talo na, sabi nila kay Pedro ako kasi si Pedro nabautismo sa akin, kay Apollos ako. So yung pagdating naman ni Pablo, so meron yung iba na nagpupumilit sa kanya, pero pansin mo yung 14, sabi ni Pablo, nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binautismo ng sinaman sa inyo. Kita niyo, di ba? So alin ang pinapasalamat niya? Hindi yung paglubog, kundi yung hindi pagbautismo. Salamat. Next question. So, meron bang mababasa dito na napilitan siya? Yung sabi mo sa bibig mo ngayon, ha? Okay, kung Napilitan siya. thinking Merong nambabasa, wala. Letra po letra. Yes or no? okay, kung nagtatanong ka ng litra po, Wala. At Kigayo at sa sangbahay ni Stefanas, nakasunod siya sa utos ni Kristo o hindi? Yes or no? okay, yang pagbautismo diyan ay hindi yan hindi yan utos ni Kristo ng yang bautismo sa tubig. So kaninong utos siya? Bakit nagbautismo siya kay Gayo at kay Stefanas at kay Kristo? Kaninong utos sinunod niya kung hindi kay Kristo? Okay, meron sinasabi si Pablo sa unang Russia na wala. Sige, sige. Russia. Hindi ba ako marinig Russia? Okay. Mag-open kami lang. Okay na, Brad. Mag-open kami maliwanag. Russia? Dinig mo ko Russia? Maliwanag. Dinig ko naman si Sam. Sige. Sunod na tanong ko, Brad Sam. Itong pagbautismo niya kay Gayo, kay Crispo at sa sangbahayan ni Stefanas, kaninong utos to? Ibig sabihin, yung tao nag-utos sa kanyang hinahanap ko. Kaninong utos to kung hindi kay Kristo? Pakisagot. Okay. Yan ay sa mga tao lang na nandyan na nagpupumilit sa kanya. So, pinayagan lang niya, no, para hindi matisod yung mga tao. Kasi sabi nga niya sa unang Korinto 9:20, no, sa mga ilalim ng katasan, ay nagwari ako sa ilalim ng katasan, bagamat wala ako sa ilalim ng katasan, kundi sa katasan ni Kristo. Sa katasan ni Kristo, walang kasamang bautismo sa tubig. Pero siya na nagwari lang para hindi matisod yung mga tao na hindi nakatili. Kaya nga, pinaliwanag niya dyan sa sulat, no, hindi nga siya inutusan. So, ibig mong sabihin na mga tao ang sinusunod ni Pablo, hindi si Kristo? Okay, may mga
mga tao nag-utos kay Pablo, sinunod niya mga tao, hindi si Kristo? Okay. So ang utos Oo, yes or no? Categorical, Okay, yes or no? Oo, hindi. Sagutin mo muna oo, hindi, bago ka mag-qualify. Okay, yes, kasi meron nga binanggit si Pablo sa unang Korinto 9:20 nga no na nagwari siya no na nakilan ng kautosan para mahikayat niya yung no, yung marami para hindi sila matisod. So yun yun ang sunod din na naman tanong. ay para sa kagandahan ng ano. Sunod na tanong, sa unang Korinto 20 ang binasa mo, sa 21, meron bang kautosan ni Kristo o wala? Letra O po letra. merong kautosan ni Kristo at sa kautosan ni Kristo hindi kasama diyan ang utos ng bautismo sa tubig. So ngayon, utos pala ni Kristo sinunod ni Pablo, hindi pala utos sa mga tao. Yes or no? Ang sinusunod ni Pablo no yung utos ni Kristo pero merong mga ilan na galing sa tao na kanyang pinahintulutan para sila hindi matisod. Okay, sige, babayaan na kita dyan. Yan ang sagot mo eh. Sunod na tanong, dito sa Colosas 2:12, letra po letra, binasa ko sa Greek, bautiso. Ikasabi mo, wala. Oh. Anong version mo ng Biblia na wala na baptism? Sa letra po Okay. letra sa Colosas 2:12, meron, wala? Ang binasa mo kanina Colosas 2:13 doon sinabi ko walang bautismo nakasulat doon sa 2:13. Hindi 2:12. 2:12. Ang kinot ko 2:12, Colosas 2:12, hindi 2:13. Pero sa ngayon ka, merong bautismo doon. Letra po letra. Meron, Sa wala? 12 meron, sa 12 meron, sa 13 wala. 13 yung ginamit mo kanina. Hindi 12 ginamit ko kasi bautismo nga eh. Tapos sunod na tanong, itong sa The Voice Readers New Testament, you were buried within the beneath the waters of ceremonial washing of baptism. Tanggap mo to, hindi, may tubig. Saan? Sabi ni Pablo, Colosas 2:12. O tanggap po yan, yan sa may bautismo na binanggit dyan, pero yun nga, Oh. walang tubig na binanggit dyan. Yung tubig na Meron- binabasa mo ay dagdag Meron na nga lang. eh. So Wala ayaw yan mo sa Greek. tanggapin ito? Wala You yan were sa buried with original. him beneath the waters of ceremonial washing of baptism. Merong waters, hindi mo tanggap. Maling salin ang binabasa mo, maling salin yan. Kaya Paano di ka mo tinatanggap. nalaman na maling salin? Meron kang tamang salin dyan. Kasi sa original Greek, walang tubig na Pag walang tubig dito sa translation, ibig sabihin wala nang tubig talaga. walang tubig yan kasi kung unawain mo yan sa konteksto, ang tinutukoy na bautismo dyan ay yung bautismo sa kamatayan niya, yung nasulat sa Roma 6:3 na tayo naman ay binautismo sa kanyang kamatayan. Kaya walang tubig na nakalakip dyan. Oh, sige. Sa John 3, chapter 3, verse 22 to 23, sino yung tinutukoy doon ng nagbaptismo na letter H-E, he, siya? Sino yon? Si Kristo at mga apostol? Yung siya doon, yun ay ang credit no sa kanya kasi siya yung nangungulo sa mga apostol. Pero ang talagang gumagawa ng bautismo doon sa tubig ay hindi siya. Niliwanag yan sa John 4 kundi yung mga apostol niya. Nababasa mo dito, Brad? Letra por letra, Brad Sam? Verse 22 to 23 na Oy, tuloy mo lang hindi sa siya post- mismo nagbaptismo. Hindi dito Okay. muna tayo sa talata 22-23. Sa letra por letra dito, nababasa dito nagbautismo siya o hindi? Letra por letra. Saan? Okay, so literal po literal nabasa ng bautismo siya, pero kung titingnan mo, ang tunay na maraming pangyayari, salamat. hindi talaga siya mismo ang nagbautismo, kundi yung kanyang mga alagad. Niliwanag yan sa John 4:1 hanggang 2. Binigyan din ng writer yan, para hindi yan kukontra doon sa Mateo 3:11. Kasi kung hindi yan binigyan din, kukontra na yan doon sa Mateo 3:11. Sige, sa John 4:1 to 2, mga apostol nagbautismo sa tubig. Okay ka? Oo, mga apostol yan, kasi buhay pa si Juan Bautista sa panahon na yan. Kaya mahirap pa yung maraming salamat. tubig. Hindi ka pala tutol. Sa John 4:1 to 2, mga apostol na naman nandito nagbautismo, hindi na si Kristo. So, ibig sabihin, may bautismo talaga sa tubig, hindi ka tutol eh. Mga apostol. Meron. Ito, makinig, sagot ko. Okay. Yung bautismo sa tubig na ginagawa nila, ay ginawa nila nung panahon na kung categorical saan buhay pa si Juan, meron si ba? Juan Bautista na siyang binigyan, no? Mayroong But nasabi sa- doon sa, makinig ka muna, sa panahon, tinutukoy ko, no? Yang panahon na yan, buhay pa si Juan Bautista na kung saan siya ang binigyan ng authority ng Diyos na magbautismo sa tubig. Kaya habang siya ay namubuhay, umiiral pa yung utos na bautismo sa tubig. Pero pagkamatay niya, hindi na yan utos, no? Kasama yan sa pagkawala niya. Hindi na yan utos. O, sunod na tanong. Saan mababasa sa Biblia na pag patay na si John the Baptist, wala nang bautismo sa tubig? O ito, babasahin Yung ko sabi sa- mo, O ito, patay na si Juan ha? Dapat may Ito, mabasa ka, makinig patay na si Juan, wala na si Juan. O ito, makinig Pag ka. wala ka nabasa letra po letra na patay na si Juan, wala na si Juan, wala kang talata. Meron, wala. Napatay na si Juan, wala nang karapatan magbautismo ng tubig. Sa diwa, meron. Babasahin ko. Diwa lang, para wala sa letra po letra. Letra po letra ang Ang tinatanong ko eh. Biblia hindi po puro litra po litra lang. Oh, sunod na tanong. Ubos ng oras. O, sige. Time.
So napakainit no, yung bakbakan ng dalawa. So dadako na tayo sa rebuttal. Siguro iiklian na natin kasi meron pang kasunod na debate. Bibigyan ko ng 7 minutes si affirmative. Sige, 7 minutes. Sige, timer start now. Maraming salamat, Mr. Moderator, at sa Brad Sammy, ang ating katunggali ngayon. Ngayon, na bisto natin yung mga kasinungalingan ni Brad Sam. No? I'm sorry to tell Brad Sam na yung mga sagot niya, puro diwa, Brad Alvin, walang letra po letra. Kaya nga, sa debatehan sa Katoliko at hindi Katoliko, kahit lang hindi si Brad Sam, sa letra po letra, showdown, talo talaga sila. Kasi yung showdown ko kanina, saan ang utos, water baptism, hindi na inutos. Nantakin yung mga kapatid ko, mga Katoliko at hindi Katoliko, tumakbo sa unang Korinto 1:17, letra po letra ha, tinanggap niya. Hindi naman siya nagsabi diwa, kasi sabi ko, hindi sa diwa yung letra po letra, meron daw, showdown. Tapos pagbasa, wala palang water. Ayan, yan nga eh. Makinig kayo sa showdown, kahit hindi lang si Brad Sam, pati mga katunggali ko later. Bantayan nyo, pag si Brad Alvin magtatanong, showdown na, letra po letra, pag hindi diwa, dapat talaga may ibibigay ka. Pag wala, sabihin mo wala. Pero sa diwa, wag mong sabihin na mayroon. Tapos para mayroon, pagbasa, wala pala. Oh, di talo ka na agad dyan, wag mong tanggapin. Brad Sam, natalo ka na kanina pa. Walang letra po letra eh. O, kahit basahin natin, ito ang pinakamatigas ni Brad Sam na talata. Eh, parang dito na siya nakasanda lahat. Mantakin niyo ang teolohiya ni Brad Sam sa MCGU. Din dito na niya inaano lahat. Pinusta na niya ang kanyang buhay at kanyang kaluluwa dito sa talata na to. Unang Korinto 1:17. Taken out of context. Inutos ba dito? Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. O, hindi niya inumpisan sa 13 hanggang 16. Kasi ang utos pala dito kay Kristo, na bahagi baga si Kristo, ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo, o binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo. Ang ibig sabihin ni Pablo dito, hindi sa inutusan, yung baptismo sa kanyang pangalan. Ayan, nahuli ka, Brad Sam. Ayan, bumalik ka na, Brad Sam, sa Katoliko, Brad Sam, lumabas ka sa Babylonia. Pahayag 18:1 hanggang 4, hindi mo pala alam. Ako, Brad Sam, duda ko sa'yo, mag-isa ka lang dyan sa MCGU, naawa naman ako sa Brad Sam, you're a lonely person. O saka pamilya mo lang siguro, mga kapatid mo, lumabas ka na dyan, Brad Sam. Ang ibig sabihin ni Pablo, ako bang nagpakamatay sa inyo, mga Kristiyano, Brad Alvin, Brad Sam, Brad Rasha, ako ba? Para kayo maging Pablito, mga Pauline, Christian, baga ang leader natin si Pablo na, si San Pablo ng Dinidios natin dyan. Eh, nagpabutismo ba kayo sa aking pangalan? Yun, hindi. Sabi ni Kristo, huwag kayong magbutismo ng inyong pangalan. Hoy, Pedro, Pablo, hindi kayo dito ang leader. Magpabutismo kayo sa pangalan ni Kristo. Alam niyo yan. Kaya bagsak na talaga, Brad Sam. No, Brad Sam? Amigo man ta, Brad Sam, amigo kita, kaibigan kita, sana makinig ka, Brad Sam. Huwag mong pansinin minsan si Brad Alvin, medyo galit, kasi kasama lang yun sa style ko sa pagdebate. Alam naman ng iba dyan na ganyan talaga ang intonation ko. Ang punto dito, Brad Sam, ang katotohanan, hindi po pala alam eh. Hindi nga siya nagpabautismo sa pangalan ni Pablo. Nagpasalamat ko sa Diyos na hindi ko binautismo ng sinuman sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo. Kaya nga nagpasalamat siya kasi wala siyang nagbautisman, inangkin niya, siya mismo nagbautismo sa kanyang pangalan, hindi kay Kristo. Kasi nagkabahagi-bahagi sila, sabi dito, ang iba nagsabi, ang iba kay Pablo, ang iba kay Cephas. Nandito naman yan sa taas sa 11. Kaya hindi mo naintindihan ang kapitulo eh. O yan, sapagkat ipinasatas ko sa akin tungkol sa inyo mga kapatid ko, sabi ni Pablo, unang Korinto 1:11 sa taas, ng mga kasangbahay ni Clo, sa inyo yung mga may pagtalo-talo, ibig ko nga sabihin ito ng bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako kay Pablo. O yung mga nabautismo ni Pablo, sabi, ako kay Pablo kasi si Pablo nagbautismo sa akin. At ako na may kay Apollos, o may nabautismo naman si Apollos. At ako'y kay Cephas, o siyempre nagbautismo din si Cephas. At ako'y kay Kristo. Sabi ni Pablo, nagpasalamat ako, wala akong binautismahan na sa aking pangalan. O, ganyan yan. Yan, napakaliwanag dyan. Kaya tanggapin mong katotohanan para maligtas ka. Galatia 1:6 hanggang 9, matakwil ka, Brad Sam, at ang MCGO makasama mo. Pati ng grupo ng mga hindi mga Katoliko na wala ng water baptism. Pati na pala baptist on born again. Kagabi narinig ko si Brad Ray. Part of Ebanghelyo to. Tapos, tumakbo ka pa, mamantakin yung mga kapatid ko mga Katoliko at hindi Katoliko.
ito si Badsam pala, si San Pablo, tagasunod ng utos ng mga tao na pilitan daw. Baga siguro nahiya pa si Pablo. Sinong mas mataas dito? Si Pablo, na inutusan ni Kristo na apostol sa mga hintil? Roma 11:14? O yung mga tao sa Corinto? Mantakin nyo. Si Pablo natakot sa mga tao, napilitan lang, nahiya, naikog. Hindi. Utos siya ni Kristo, binasa niya 20. Pag-prueba niya na ang mga tao nag-utos kay Pablo, hindi. Ilalim ng kautusan. Doon kay Moises, ibig sabihin sa Hudyo. Hindi yung utos sa mga tao sa Corinto. Isabi mo mga tao. Tapos talata mo, no, Corinto 9:20. Sa 21 pala, letra po letra, utos pala ni Kristo. Magbautismo rin kasi ano bang utos si Kristo? Marcos 16:15-16, Ebanghelyo yan. Mateo 28:19-20, sinabi ba ni Kristo, o si Pablo lang sa mga apostol sa mga hintil, exempted dito? Meron kang talata dyan mabasa, exempted dito si Pablo? Walang exemption dyan. Pumayo kayong lahat, pati si Pablo. Mateo 28:19-20. Binyagan niyo sila sa pangalan. May pangalan nga may formula nga Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kung wala pang Ama, Anak, at Espiritu Santo, wala na sanang bautismo sa tubig. Kasi yun namang bautismo sa tubig na kabatay, Mateo 3:16-17. Yun ang buong kalooban ng Diyos. May Ama naririnig sa langit para maging anak ka ng Ama. Yung anak naman, nagbigay sa iyo ng dugo para matubos ka. At ang Espiritu Santo, nasa iyo kay para maging anak ka ng Diyos. Buong kalooban yun ng Diyos, connected yung Matthew 3:15. Tapos, ini-separate mo, diniborsyo mo sa Matthew 28:19-20. Ibang utos doon sa panahon ni Kristo, hindi pa siya nagtatag ng simbahan. Iba namang utos dito sa iglesia, hanggang sa panahon natin ngayon. Paiba-iba pala ang utos. Meron isang utos lang yan. Utos si Kristo, isang utos, unang Juan 2. Basahin mo yan, whole chapter 2 of the second letter of St. John. Isang utos lang yung utos si Kristo, hindi utos doon, iba. Kaya nga binago niyang utos si Moises kasi bago lang utos siya, utos na ni Kristo. Unang Korinto 9:21, sa mga walang kautusan, ay sa tulad sa walang kautusan ako, bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos. Utos lang ng Diyos siya, Mateo 3:15. Kalooban niya ng Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang may kayat ko ang mga walang kautusan. Utos pala ni Kristo magbautismo kay Gayo, kay Crispo, kay Stefanas, at sa iba pang binautismohan ni Pablo. Hindi sa bautismo sa pangalan niya, kundi pangalan ni Kristo. Ayan, napakaliwanag dyan. Tapos i-show down natin itong Colossus 2:12. Sabi daw niya, lumusot sa 13. 12 yun, kahit i-review pa natin ng recorder. Wala. Hindi ko gagamit ng talata na walang baptism kasi yun ang patutunayan ko. Letra po letra nga patutunayan ko dito Colossians 2:12. Ayaw pala niyang tanggapin. Ito na may baptism talaga sa 12. Lahat ng Bible version, Protestant and Catholic. Anti-Biblia ka pala, Brad Sam. Ayaw mo tanggapin Katoliko, Protestante, ayaw mo tanggapin. Sabi mo, hindi ko tanggap. Tingnan mo mga kapatid kung Katoliko at hindi Katoliko. Protestante at Katoliko, ayaw nang tanggapin. Wala ka namang Bible verse sa sarili mo na walang bautismo dito. Dito nga, you were buried with him beneath the waters. Waters capital nga, waters at saka ito, plural, waters of ceremonial washing of baptism, and then were raised by him by faith in the resurrection of power of God. Napakaliwanag niya, The Voice Readers New Testament, isa lang to. Pero sa ibang version, mga baptism yan, tubig yan. Bakit nasabi kong tubig? Kasi si Pablo, sinabi niya mga tubig dito, kahit sa kanyang mga sulat, halimbawa sa Hebreo 10:22. Tayo sa Napakaliwanag. cross-examination, bibigyan ko ng 5 minutes na magtanong 5 ang minutes na lang, negative cross. side. So, pasok Sam. Okay. So, ayon doon sa nabasa sa unang Korinto 7, meron bang binanggit doon na tubig o wala sa unang Korinto 7? Ang sagot ko, wala letra po letra. Okay, pero ikaw ba ito lang? Papapusin mo muna ako. Pero sa diwa, meron kasi ang utos si Kristo dyan, kasama ang tubig, Efeso 4:5, Efeso 5:26, Hebreo 10:22, letra po letra, tubig. Ikaw ba ay naniniwala na yung sinabing hindi ako inutusan sa bautismo, yan ay tumutukoy sa bautismo sa tubig? Hindi po yan sa tubig, Brad, kasi bautismo yan sa pangalan ni Pablo, letra po letra, pangalan ni Pedro, pangalan ni Apollo, yun ang bawal. Yung pinutos si Kristo, tubig yun. Mateo 28:19-20, Marcos 16:15-16. Sa Mateo, meron, letra po letra, kung gusto
Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Matthew 28:19, the voice readers New Testament. Napakaliwanag dyan. Baptism of water yan eh. Tubig yan. Ito, next question ko. So, kahit wala Sige. ka nabasa, pinipilit mong tubig na. Okay, next question ko. Binanggit mo kasi kanina 13, yun pala 12 yung binasa mo. Okay, sa 12 na binanggit mo, meron ba ang tubig na nakasulat dyan? Binasa ko nga, Reader's Voice New Testament. Okay, Waters of sa baptism, original, waters. okay. Waters. Sa original Greek, meron bang tubig na binanggit? Ang original dito na tinutulan mo, baptism. Meron ba o wala? Meron ba o wala sa original Greek sa 2:12 ng Kolosas? Ang sagot ko sa iyo, Meron wala? letra po letra, wala. Pero Wala. yung baptism itself, the name baptism, tinutulan mo kanila na wala sa Greek nandyan eh. Okay, Baptism. ito tanong. Dapat Lahat hindi ba tanggapin mo yan. Hindi wala kong sinabi diyan. Hindi yan panindigan ng Katoliko na lahat ng baptism sa Biblia puro na tubig lahat. Sabi ko nga sa iyo kanina, may baptism of blood, baptism of fire and Holy Spirit. Oh, sige. Pero ang water baptism natin, patuloy yan na utos. Bakit maliwanag sa akin, Brad Rush? Ganun ba? Hello. Mag-share screen na lang ako para hindi ako mawala. Mag-share screen ako. Hello. Okay. Okay. Tanggap mo ba, Alvin, na ang tinutukoy na bautismo sa 2:12 ng Kolosas ay ang bautismo sa kamatay na binanggit sa 6:3 at hindi ang bautismo sa tubig? Walang mababasa dyan nga kamatayan na bautismo. Ang tanong sabi ko, dyan, tanggap mo ba o nilubog hindi? kayo. Ibig Ang sabihin, tanong- paglubog, hindi yan kamatayan. Paglubog, ibig sabihin yan, sa tanong ko po tubig ay ka ilubog. categorical. Saan ka ba ilubog kundi sa tubig? Ang tanong ko po ay categorical. Tanggap mo ba na ang bautismo na tinutukoy sa 2:12 ay patungkol sa bautismo sa kamatayan na binanggit sa 6:3 ng Roma? Tanggap mo ba o hindi? Walang sinabi dyan kahit sa stress ng Roma Okay. na may baptism of death. Okay, next Walang question. baptism of death. Ang Okay. baptism, Tanggap puro mo yan ba? sa tubig, paglubog. Kaya nga hindi ko tanggap eh. Hindi Ito, ko tanggap kasi sabi mo lang yan eh. Hindi yan sabi ng Ito. Biblia. Next question. Tanggap mo ba na dito sa 2:12 na ang nakasulat sa huling sugnay ay namuling bumangon sa kanya sa mga patay? Tanggap mo ba na ito'y tumutukoy sa kamatayan? Hindi ko nga tanggap kasi pagkahulugan mo lang yun. Ang talata dyan, waters, dito sa New Reader's Voice Testament. Tapos dito sa Bible Dictionary, baptism meaning, a Greek word meaning to dip or to immerse in water. Saan ka ba ilulubog? Di sa tubig. Kung walang tubig, paano ka malubog? Okay, Eh, okay. Hindi na yun Lahat ba ng immersion ng paglubog. bautismo na mabasa sa Biblia lubog sa tubig? Yan nga, sinagot na kita kanina. Hindi nga Sagot kita, lahat. no? Pero, Sagot kita, no? pero ang Okay, punto natin, ang diskusyon natin, patapusin mo muna ako 15 seconds, Badsam. Ang diskusyon natin, kung meron bang water baptism, wala naman tayo pinag-usapan dito na walang water baptism. Kaya nga, punto ka, sa water Yan nga ang baptism, meron pinapatunayan ko talaga sa inyo eh. ngayon. Di, yan ang stand ko eh. Walang water baptism. No? Kaya nga, yan nga pinapatunayan ko sa iyo. Direct question, huwag kang mag-side comments. Oh, direct question. Okay, ito. Tanong ko sa iyo, tanggap mo ba na may mga ginawa si Pablo na siya ay napilitan lamang? Ang sagot ko, walang ganyan kasi ang utos si Kung Kristo mabasa sinusunod ko, niya. Unang okay. Korinto 9:20, 21. Kung mabasa ko, Utos si Kristo. ito tanong, kung mabasa ko na meron siyang ginawa, no? Na dahil Napilitan? siya ay napilitan lamang, tatanggapin mong mali ka. Walang nabasa niyan, letra po letra, napilitan. Showdown tayo. Kung mabasa ko nga, tatanggapin mong mali ka. Napilitan sa pagbautismo? Yung sa tema natin, napilitan sa pagbautismo? Sige, pwede. Kung mabasa, I will accept that siya doon. Bautismo tayo. Teka muna, Mr. Moderator. Mr. Moderator, ang tema natin, water baptism. Huwag yung ibang punto. Parang ibig sabihin, napilitan pagkain. Ay, iba yun. Iba yun. Hindi. Objection. Objection muna, Mr. Moderator. O, nadinig ko naman si Sam. Oh.
Ganun ba? Hello. Okay. Okay, so tanggap mo ba na may mga bagay na ginawa si Pablo na siya ay napilitan lamang? Ang sagot ko, water baptism man sa atin, kaya nga nag-object ako sa moderator. Ang basahin mo sa challenge, kay showdown natin sa debate natin, na napilitan lang siya magbautismo ng tubig. Yun ang tema natin, na you have to negate. Ganyan. Maraming salamat. 7 minutes. Okay, sabihin mo kapag naputol ako. So itong ito pa lang si Alvin, talaga ho pa lang ay hindi pa niya kabisado yung Biblia. No, kasi sinasabi niya, wala daw ganung pangyayari kung saan si Pablo ay napilitan lamang. Pero ito, basahin ko po sa inyo. Sa Gawa 18:5, ganito ating mababasa. Datapot ang si Silas at si Timoteo ay magsilusong mula sa Macedonia, si Pablo ay napilitan sa pamamagitan ng kita. No? Nasaksihan sa mga Hudyo na si Sang Kristo. So, nabasa po ba natin na si Pablo ay napilitan? Nabasa po natin, kaya maliwanag itong kausap na po natin ay hindi pa rin niya kabisado, or kung sa ibang salita ay ignorante ho sa Biblia. Ito pa isang patunay no, sa Gawa 16, no, 1 hanggang 4, kung babasahin mo yan, ito, sabi dito, no, at pagtahak nila sa bayan sa Bispor ay binigay sa kanila mga utos, yung mabasa natin na si San Pablo ay tinuli niya ito sa verse 3, inibig ni Pablo na sumama sa kanya at kanyang kinuha siya at tinuli dahil sa mga Hudyo. O kita mo, di ba? So si Pablo meron talagang ginawa ng dahil sa mga tao upang ang tao ay hindi matisod. No, isang halimbawa nga dyan, yung pagtuli at saka yung binasa pa natin doon sa 18:5 na siya ay napilitan. Yan ho ba ay kukontra ho sa kanyang aral? Hindi ho yan kukontra. Ito ho ang sabi niya sa unang Korinto 9:20. Basahin ho natin. Sabi niya dito, at sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo upang hikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng sa ilalim ng kautusan, o bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang hikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan, bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang hikayat ko ang mga walang kautusan. So maliwanag po dito talaga na meron talagang mga gusto ang tao minsan na pinapayagan ni San Pablo, kasi ang pakay naman talaga niya ay para makahikayat ng marami. Kung yung ang bagay naman na ginagawa niya ay hindi naman ipinagbabawal, hindi naman kinontra, no, hindi naman kontra sa salita sa aral na pinapangaral niya, ay pinapahintulutan niya po yan, dahil ang purpose niya ay for the bitterness na po, no, kung yun ba para makapanghikayat nga po ng marami. Kaya dito po maliwanag, no, nasa unang Korinto, hindi ito inuunawa ng ating kausap ko, kasi kung mapapansin ninyo diyan sa unang Korinto 1:11, mayroong pagtatalo diyan, no, sapagkat ito ang sabi dito, isang bahay ni Chloe na sa inyo may mga pagtatalo. Ang linaw na kasulat yan, unang Korinto 1:11. Kasi yung iba nagsasabi kay Pedro ako, bakit nung si Pedro ba ng bautismo, pangalan niya ng bautismo niya, nasa na kaniya sa Gawa, no, na si Pedro ay nang bautismo sa pangalan, no, ng Panginoong Jesucristo. Kaya nung si Pedro nang bautismo diyan sa sa lugar na yun sa Korinto, inisip naman ng mga tao kay Pedro ako, no, yung Kefas. Yung iba naman na binautismo na Apolos, iniisip ng iba, abay kay Apolos ako. Kaya nung panahon na dumating si Pablo diyan, nagpabautismo din sila kay Pablo. So si Pablo naman, para hindi matisod yung kanyang mga kapatid, so pinayagan na lang niya. Di ba? So pinayagan na lang niya para hindi sila matisod. Pero yan nga ngayon, niliwanag niya sa kanyang mga sulat. Ang liwanag ko ayon sa kanyang ibanghilyo na kanyang ipinapangaral, ay hindi siya inutusan na mambautismo sa tubig. Tubig ko yan, wala pong pagdududo, yan ay tumutukoy sa bautismo sa tubig. Kaya si Pablo, nung nagpasalamat sa Diyos, nagpasalamat siya sa hindi niya pagbautismo. Ito kayang kausap natin, nagpapasalamat kaya ito na sila hindi ng bautismo. Malamang baliktad ng kanilang ginagawa. Ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin lang, ibang ibanghilyo ang ipinangaral nila kaysa doon sa ibanghilyo na ipinapangaral ni Pablo, no, na yun ay galing kay Kristo. Ito naman binanggit niya, ang napakinggan ko sa kanya, plus 2:3, pero ang tinutukoy pala niya, 2:2, basahin natin. Sabi niya, ito daw water baptism, so gumagamit siya ng mga maling salin. Ito, patutunan ko sa inyo na ito po ay hindi po water baptism. So lahat po ng kanyang argumento ito, titibagin natin, no? Na nangalibing nakalakip niya sa bautismo na kayo na may muling binuhay na kalakip niya sa magitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa kanya sa mga patay. Ang linaw, meron pong patay na binanggit. Kaya yung bautismo na binabanggit siya na kung saan tayo kalakip ng alibing, yan po yung bautismo na tinutukoy sa Roma sa 6:3. Tandaan mo yung sitas, no, Alvin, baka hindi mo ito alam.
Sabi dito, o hindi ba ninyo nalalaman, Alvin, hindi mo ito alam, Alvin, na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Ang liwanag ko, yan bang bautismo sa kamatayan na yan? Paglubog ba yan sa tubig? O aminado siya mismo na hindi daw lahat ng bautismo ay paglubog sa tubig. Kaya kung umamin ka rin lang naman hindi lahat ng bautismo, dapat tanggapin mo rin yung nakasulat sa Mateo 3:11, ang liwanag po ng sitas, no? Ito kinukontra ito ng mga ng mga naniniwalang Kristiyano kuno sila. Kinukontra nito, sabi dito, sa katotohanan ay binabautismo ko kayo sa tubig sa pagsisisi, dapat dumating sa hulihan ko, ay lalong makapangyarihan kayo sa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo yung magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Kung si Kristo nga hindi kinontra itong pahayag ni San Juan, ikaw pa kayo nagkukontra, ipagpipilit mo. Okay, adinig mo na ba ako? Hanggang saan yung yung huling narinig mo sa akin? Okay, okay, so ulitin ko lang na kung tayo po ay naniniwalang Kristiyano tayo, dapat paniwalaan natin yung sinulat dito ni Juan, yung sinabi ni Juan Bautista na kung saan nandoon naman si Kristo, na sabi niya si Kristo ay magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Kung tayo pinipilit natin na ang bautismo ni Kristo ay bautismo sa tubig, ay hindi na ho yan ebanghelyo ni Kristo ang ating sinasampalatayanan. No? Kasi si Kristo nung narinig nung si Juan Bautista nung nangaral na siyang nagbabautismo sa tubig, nung nangaral siya na nagsasabing si Kristo ay magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy, yun ay hindi kinunta ni Kristo. Kaya yung utos ni Kristo sa Mateo 28:19 na sinabing bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, yun ho ay spiritual baptism, hindi ho yun water baptism. Ano ang katunayan na hindi nga yan water baptism? Ito, basa tayo sa Gawa 11:16. Ito mabasa natin. Sabi dito, at naaalala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya, tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, na tapat kayo ibabautismohan sa Espiritu Santo. So kanino na kung bautismo yung bautismo sa tubig? Yun ay kay Juan, hindi ho yan kay Kristo. Pero kanino ba tayong mga taga-alagad? Alagad ba tayo ni Juan Bautista? Nang sabi ni Bautista, hindi siya ang liwanag? Si Kristo ang liwanag, kasi siya po ang dapat nating pakinggan. Kung nag-utos man siya ng bautismo, yun ay hindi bautismo sa tubig, kundi yun ay spiritual bautismo na kung saan talagang tinanggap ng mga sumasampalataya ng una, gaya ng Gawa 19:5 at iba pang mga talata dyan sa Gawa. Tapos na ba yung time? Okay, akala ko. Okay. So maliwanag po dito, ito kasing sinabi ni Kristo sa John 20:21, ganito ang ating mabasa. Sabi niya dito, sinabi ng muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan sa inyo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Nakapagaliwanag, di ba? Na yun palang mga lagad ni Kristo, kung paano na siyang sinugo ng Ama. So kumbaga ipinasa niya yung mga isinugo ng Ama sa kanya. Yun bang Ama nagsugo ba kay Kristo ng bautismo sa tubig? Hindi ho. Spiritual na sinugo sa kanya, kaya yun din ang sinugo niya sa mga apostol niya sa Mateo 28:19. Okay. Sige. Dadako na tayo sa last part, 5 minutes para kay Bro Alvin. Conclusion. Set lang natin yung time natin. Okay. May tanungan pa, Brad Lasha? May tanong pa ba? May last cross-examine pa ba before summary? Magtatanong pa ako sa kanya. May cross-examine pa? Sige. 5 minutes pa, tanungan. Sige, proceed, bro. 5 minutes, sige. 5 minutes na. Unang tanong, Brad Sam. Dito sa aking King James Bible Dictionary, baptism from a Greek word baptizo, meaning to dip and immerse in water. Baptism in water is the introductory ordinance of the gospel. Tanggap mo to, hindi? Yung meaning talaga ba? Yung kahulugan dito sa Biblia, sa King James. Tanggap mo na meron talagang tubig pag baptism.
Sa Greek. Meron, wala. Tanggap mo, hindi. Mali. Mali ang sali na yan kasi yan ay definition niya sa literal, which is ang inutos naman, ang sinabi lang kita man dyan ay spiritual baptism, hindi yan literal ang ano dyan. Kaya mali kasi ang definition niya ay tumutukoy sa literal lamang. So ibig sabihin mo, Brad Sam, na nagkamali itong mga scholars dito sa King James, sa Bible Dictionary, mali, tapos ikaw ang tama? Yan ang ibig mong sabihin. Mali ang mga scholars Yes, sa kasi King no. James, ikaw ang tama. Okay, papaliwanag ko sa inyo. Kasi kung titingnan mo rin itong bautismo no, na tinutukoy dito sa Mateo 3:11 na kung saan magbautismo sa Espiritu Santo, kung titingnan mo sa Greek, meron din silang explanation diyan na definition na tubig. Pero napakaliwanag naman ng sitas na hindi tubig ni bautismo ni Kristo kundi bautismo sa Espiritu Santo at kaya hindi natin pwedeng gamitin basehan palagi yung dictionary kasi ang dictionary ay nagbibigay lamang ng meaning na literal. Samantalang sa Biblia, spiritual. Sunod na tanong, Brad Sam. Nabasa mo ba sa unang Korinto 10:1-6 na yung bautismo ng Moses na may tubig, yun din ang halimbawa na susundin ng Kristiyano? Nabasa mo o hindi? Nabasa o hindi? Oo or not? Hindi mo nabasa. Okay. Pakisagot. Nabasa ko yan yung buong binanggit mo no, ng mga sitas, pero diyan sa sitas na yan no, yung mga Israelita dyan na tumawid doon sa dagat ay hindi sila nabasa o nawisikan, kaya ang bautismo tinutukoy diyan ay hindi bautismo na paglubog sa tubig kundi yan ay spiritual baptism na kung saan may espiritong sumasama sa kanila, yun nga ang spiritual na bato na si Kristo. Sa talatang 6 sinabi, ang mga bagay na ito, yung nangyari kay Moses, ay pawang naging mga halimbawa para sa atin. Tanggap mo hindi? Na para sa atin yun. Mga Kristiyano, tanggap mo. Oo, tanggap natin yan. Dapat pa lang sundin maraming natin salamat. ang anumang utos ng Diyos na kung saan halimbawa noon, mayroong bato na sumusunod sa kanila, kailangan sundin nila yon. Spiritual yung bautismo na tinutukoy dyan. Dito sa taas, walang tubig dito, letra po letra. Sa unang Korinto 10:1-2. Merong tubig, wala. Letra po letra. O mayroong tubig dyan, pero ang bautismo tinutukoy dyan ay hindi sa tubig. Hindi nga, may dagat nga eh. Tanggap mo itong tubig sa dagat, sa talatang 2. Tanggap mo na literal to, hindi to spiritual. Tanggap mo, hindi. Okay. Ang tinutukoy dyan na alapas tubig ay nandoon sila no, sa lugar na kinaroonan nila, merong alapap at saka merong tubig doon, pero hindi binanggit ba na bautismo sa alapap, na bautismo sa tubig, kasi kung ang bautismo na tinutukoy ni Pablo dyan ay yung spiritual no, na sumusunod sa kanila, dyan sila na bautismuhan, hindi sila binautismuhan ng alapap, hindi sila binautismuhan ng tubig, kundi mayroong alapap at mayroong tubig doon sa lugar na kung saan tumanggap sila ng spiritual baptism na yun nga ay si Kristo na spiritual na bautismo sumusunod sa kanila. Brad Sam, itong 2 letra po letra at lahat ay nagabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Hindi mo pala tanggap ito, literal, letra po letra? Hindi mo talaga tanggap? Sure ka, Brad Sam? Are you serious? Ha? Sagutin mo, tanggap mo hindi? Letra po letra. Tanggap ko yung sitas pero yung unawa mo hindi ko tanggap kasi maraming yung bautismo na tinutukoy dyan ay hindi nga po sila nabasa ng tubig ni nawisikan man lang. Kaya hindi yan paglubog sa tubig na bautismo gaya ng binabanggit mo na definition ng bautismo. Walang paglubog sa tubig na nangyari dyan sa kanila. Kaya hindi yan water baptism ang naganap dyan. Sunod na tanong, sinabi mo hindi sila nalubog at hindi sila nabasa. May nabasa dito, hindi nabasa, hindi nalubog. Doon nga sila sa ilalim ng tubig dumaan eh. Hindi nabasa, hindi nalubog. May mababasa letra po letra, wala. Pakahulugan mo lang, letra po letra, wala. Wala kang mababasa na sila dumaan sa tubig, kundi yung dagat ay nahati, kaya yung dinaanan nila ay wala ng tubig, hindi sila nabasa kasi nauga yung kanilang dinaan kasi ang dagat ay nahati, hindi sila nalubog sa tubig. Kaya mali ang assumption mo. Ano ba talaga, Brad Sam? Hindi nabasa, letra po letra, wala mababasa, tapos sinabi mo hindi nabasa. Alin sa dalawa? Kung titingnan mo nga yan doon sa mismong pangyari doon sa mga lumang tipan, hindi nga sila nabasa ng tubig. Kaya mali nga ang assumption mo na yan ay water baptism na paglubog. Kasi hindi nga sila nangalubog sa tubig. Hindi sila nangalubog sa tubig doon sa panahon ni Moses. Ang tubig ay nahati pa sila nakatawid. Saan talata? Showdown. Sa Old Testament. Saan nga nabasa mo hindi sila nabasa? Saan hindi sila nalubog sa tubig? Saan nabasa mo talata sa Old Testament? Meron ka chapter and verse? Saan po? Nasa lumang tipan, maghanap na tayo ngayon? Wala kang chapter and verse. Inassume mo lang. Time. Inassume mo lang. Time. Sige. So, So, napakainit no ng ating debate ngayon. Maraming nagre-reply din sa atin. Napakabilis daw ni Sam. So, dadako na tayo sa conclusion
bibigyan ko ng 4 minutes si Sam sa conclusion. So, timer start now. Sam? Oo, sige. 4 minutes. Okay, maraming salamat po. Dito po napatuloy natin na talagang tayong mga hintil ngayon ay wala na pong utos sa atin na bautismo sa tubig kasi yun pong apostol na hinirang para sa atin ay hindi ho inutusan sa tubig. So ito naman po itong kausap natin na kung saan kanina kanyang inilatag yun ng John 3:3 ay patungkol sa bautismo sa tubig ay hindi na niya muling nagamit pa kasi po maliwanag po natibag natin ang kanyang argumento kasi yun po ay tumutukoy sa pagkabuhay na magmuli ay at hindi yun tumutukoy sa water baptism. Kaya lahat po ng mga argumentong kanyang binitawan ngayon tibag ho lahat katulad na lamang ng Colossus 2:12 nang sabi niya yan daw ay waters, gumagamit ito ng dictionary niya. Alam niyo po, yung dictionary, lahat ang mga meaning niyan, mga literal, pati nga yung bautismo ng kamatayan doon, kung titingnan mo, immersed in water pa rin ang kanilang binigay na meaning, kamatayan nga binabanggit, no? Yung sa Matthew 3:11, yung sa Romans 6:3, may bautismo binanggit dyan, pero titingnan mo ang meaning, ano pa rin, immersed in water pa rin. Kaya Mabilis ka pa sa akin. sabi ko sa'yo, mabilis na naglabanan dito. Sige, Brad Sam, patuloy. Okay, so maliwanag po no, nasa ating paglalatag kanina, atin po Okay, hello, dinig naman ako. Okay. So ito, ulitin ko lang po no. So atin pong natibag ang kanyang argumento patungkol sa John 3:3 na yun na po tumutukoy sa bautismo. Kaya nga po hindi niya muling nagamit pa kasi napatunayan po natin na yun pa lang pagkabuhay na magmuli doon na hindi sa bautismo kundi talaga namang tumutukoy yun sa pagkabuhay na magmuli, yung kapanganakan na binanggit doon. At isa pa binanggit niya yung Colossus 2:12 na ang definition daw doon, sa baptism daw ay meron daw water no. Ito naman sabi ko sa iyo no, hindi lahat ng mga definition ay kailangan mong tanggapin kasi yung mga spiritual na bagay yung tinutukoy sa Biblia samantalang ang definition no ng dictionary ay tumutukoy sa literal. Halimbawa na lamang yung Romans 6:3. Mayroong binanggit yan na bautismo sa kanyang kamatayan pero kung titingnan mo yan sa Greek, ang meaning na definition na binigay nila ay mayroon pa ring water pero paliwanag naman ang sinabi ng Citas wala water kundi yan ay bautismo sa kanyang kamatayan na yan din mismo para mapapos ko pag hindi ko mag-video eh. Okay, so video na ako sa friend ako ng portal. Okay. So maliwanag po no, natibag po natin lahat ng argumento ng ating kausap pero hindi po niya matulan yung palagi nating binabanggit na yung nasa Matthew 3:11 ang bautismong ibabautismo ng Panginoong Kristo sa atin ay hindi ho sa tubig kundi yan po ay sa Espiritu Santo no. Hindi ho yan sinansala, hindi yan pinigil ni Kristo yung mga pinangaral ni Juan Bautista diyan kaya yung Espiritu Santo na binabanggit diyan, yan din yung iniutos ni Kristo sa kanyang mga alagad doon sa Matthew 20:19 na kung saan magbautismo kayo no sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Spiritual baptism po yan. At yan po yung bagay na yan yung na-realize ni San Pedro no kalaunan ayon diyan sa Gawa 11:16 na kung saan naalala niya na yun palang bautismo sa tubig yun ay kay Juan Bautista lamang at hindi yan yung iniutos sa kanila ng Panginoong Hesukristo. Kung mapapansin niyo no, diyan pa lamang sa Gawa 11 nag-umpisa silang tinawag ng mga Kristiyano kasi nung una, so meron pa silang kumbaga hindi pa nila talaga nakuha ng tama yung aral kasi iniisip nila yun nga ay bautismo sa tubig yung utos ni Kristo pero diyan sa 16 na-realize na ang utos ni Kristo ay spiritual bautismo at hindi bautismo sa tubig. So diyan nila ngayon tinatawag ang kanilang mga sarili na Kristiyano. Kaya ito mga kausap natin kung sila ay naniniwalang Kristiyano pero nabautismo sa tubig, hindi pa sila dumating doon sa punto na naabot ni San Pedro kung saan naaalala niya. So sila ngayon ay nasa kalagayan pang
Okay. Talang sobra lang 4 minutes. So na tayo sa ating final conclusion, 4 minutes ng ating affirmative side. Bro Alvin, sige bro. Maraming salamat Brad Rasha, moderator, at ni Brad Sam, ating katunggali ngayon. Mga kapatid ko, mga listeners, napakaliwanag naman sa talakayan natin. Wala siyang natibag sa mga teksto ko. Kaya nga, gumawa siya ng mga istorya, yung mga napilitan, gawa o 18.5. Pero ang showdown namin kanina, kung napilitan ba, nabautismuhan kasi yung sinabi niya sa unang Korinto 1:17. Walang ganun na napilitan, letra po letra, napilitan sa pag-water baptism. Kaya ikaw ang tibag, Sam, hindi ako eh. O ngayon, tibagin mo itong meaning ng baptism, King James Version, Bible Dictionary to, mga scholars to. Tanggap to ng Katoliko kasi ganun din ang Katoliko ang meaning. Anong may meaning ng baptism? From the Greek word, baptismos, baptizo, meaning to dip or immerse in water. Hindi pwedeng walang water. Yun talaga ang main na meaning ng baptism, water. Kaya wala yung, sabi mo sa kamatayan, wala yun sa Bible. Baptism in water is the introductory ordinance, utos, ordinance of the gospel and must be followed by the baptism of the Spirit. Kung napakaliwanag yan. Sinabi ko ba na pag magbautismo ng tubig, wala ng espiritu? Kasama nga yung espiritu, John 3:5, may literal tubig, referring to baptism, verse 22 to 23, 26, tapos chapter 4, 1 to 2, inamin naman niya, mga apostol, nagbautismo ng tubig. Kasi hindi lang Espiritu Santo, may kasamang tubig. May tubig, hindi lang tubig lang, tulad ni Juan Bautista, walang Espiritu Santo. Tubig talaga at Espiritu Santo. Lalabas na ito si Sam para pala itong mga Pariseo na hindi tatanggapin yung tubig. Gusto Espiritu Santo lang, yung tubig, tubig, utos din yun, John 3:5 to 7, 23:22, tapos 26, chapter 4, verse 1 to 2, o Lucas 7:28-29. Sinasabi ni Kristo dito, na pinatotohanan ang Diyos na nagbautismo sa bautismo ni Juan, dapat pinawalang halaga ng mga Pariseo at mga tagapagtanggol ng kautusan sa kanilang sarili ang payo ng Diyos o payo ng Diyos, Mateo 3:15, kalooban ng Diyos, hindi nagpabautismo sa kanila sa tubig ni Juan. Kasama to sa mga Pariseo eh. Lucas 7:29-30, kaya talong-talo ka dito. Wala kang napatunayan, Brad Sam. O dito naman sa showdown namin sa unang Korinto 10, hindi niya natibag sa last 4 minutes niya, binanata na iba na yung istorya niya para malihis tayo. Napakaliwanag dito. Hindi ka makalusot dito, Brad Sam. Just 1:2. May spiritual dito ang spirito sa panahon ni Moises. Meron ding literal na tubig, dagat at alapaap na nabautismuhan nga sila doon. Hindi sila matanggap ang spiritual kung hindi nila sila nabautismuhan sa alapaap at tubig. Unang Korinto 10:1-2. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ng ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap o sa ilalim, so nalubog. Sabi niya, hindi daw nalubog, hindi daw nabasa. At ang lahat ay nagsitawid sa dagat, sa 2. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises, saan? Literal, sa alapaap at sa dagat. Literal yan. O meron namang spiritual dito sa baba, sa talatang 3 at 4. Nagkain, iba naman, pagkain naman yon sa espiritu. Nagsiinom sa isang inumin, tubig na espiritu. O meron ding spiritual. Sinabi ba ng Katoliko na walang spiritual part? May bahagi na spiritual, meron ding literal. Sa inyo, puro spiritual, walang literal wala ng tubig, di wala din kayong espiritu kasi utos yan ni Kristo, John 3:5, 22-23, 26, John chapter 4, verse 1 to 2, utos yan Kasi base sa Greek, sa baptism, Bible Dictionary na tinutulan mo mga scholars, hindi ka naman scholar, kaya nagkawindang-windang kayo, dos Pedro 15:16, wala kang alam talaga sa Biblia, napatunayan dito ba sa gabing ngayon, nga ikaw pala ang walang alam sa Biblia, kaya nasinsay ka sa iyong kapahamakan, 2 Peter 3:15-16, Mateo 28:19, based on the Greek, wash them ceremonially in the name of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit, form them in the practices and postures that I have taught you. So kung yung ceremonial washing of the water through baptism sa original Greek, ito talagang intention ni Kristo sa Mateo 28:19-20 at Marcos 16:15-16. Hindi labag mong utos. Kasi nag-self-study ka lang. 2 Pedro 1:19-21, versikulo 20,
the scriptures is not for private interpretation. Humiwalay ka sa grupo sa MCGI ni Soriano, nagtatag ka ng sarili mo, nag-private interpret ka, kaya nasinsay ka, Time, 2 Lucas 16. Time. Okay, maraming Dito po salamat. nagtatapos ang Mr. ating Moderator. debate, no? Sa pagitan ng MCGU at MCGI. Bibilisan natin kasi meron pang susunod na debate kay Susunod. Pastor Ferdinand at saka kay Sis Maria Clara ng JW. So, doon lang tayo at salamat at magandang gabi.